Pinalagaan ng Malacanang at tinawag na budol si dating Pangulo Rodrigo Duterte kaugnay sa aligasyon nito laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Si Clazel Pardilla ng PTV sa Balitang Pambansa. So ano pa ba ang ating i-expect sa dating Pangulong Duterte? Gumawa ng intriga? Magplanta ng ebidensya? Buwelta yan ng Malacanang sa mga patutsada ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Isa-isang sinagot ng palasyo ang mga aligasyon ni Duterte kay Pangulong Marcos sa ginawang campaign rally sa Mandaue City nitong Sabado. Kabilang dyan ang akusasyon ng dating presidente na hindi umano bababa sa pwesto si Pangulong Marcos sa oras na makumpleto ang kanyang termino at magdideklara ng martial law. Anong ebidensya? Paano mapapatunayan? Hindi tayo pwedeng maniwala sa mga pang-iintriga lamang na walang ebidensya. Makikita natin ang paninira nila sa pamahalaan at sa Pangulo. So alam na natin kung saan ang punta nila. Gusto nila ulit makuha ang power, ang authority. Una nang iginiit ni Executive Secretary Lucas Bersamin na imbento lang ni Duterte ang issue. Panibagong budol daw yan sa taong factory ng fake news. Nanindigan ng administrasyon na poprotektahan ng konstitusyon, susundin ang saligang batas at rerespetuhin ang karapatan ng taong bayan. Sa isang pahayag, ipinagtanggol din ni Senate President Francis Escudero si Pangulong Marcos. Ang mga pahayag ni Duterte, taliwas daw sa ugali at prinsipyo ni Pangulong Marcos. Sinagot din ng Malacanang sa tanong ang bintang ni Duterte ng pagnanakaw at pagbibenta umano ng pamilya Marcos ng mga reserbang ginto kaya humina ang piso kontra dolyar. Joke daw ba ito o pangakong napako gaya ng sinabi ni Duterte na sasakay sa jet ski patungo ng Spratly Islands para itanim ang watawat ng Pilipinas at ipaglaban ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. But anyway, we will take this seriously para naman hindi magkaroon ng fake news. Ayon sa BSP, ang pagbebenta ng gold is just a regular activity. How? Why? To pump up the economy. Even at the time of former President Duterte, trabaho na ito ng BSP. Hindi niya ba alam iyon? Solely managed by the BSP. So paano magkakaroon dito ng hand or pakikialam ang Pangulo? Hindi rin pinalagpas ng Malacanang ang atake ni Duterte kaugnay sa paglaganap umano ng droga. Kung Davao City pinag-uusapan natin, sino ba ang mayor ng Davao City? Hindi ba yung anak niya? Si Mayor Baste Duterte. So ang ibig bang sabihin nun, napaka-inefficient ng anak niya? At least ngayon may record kung may namamatay. Nung panahon niya, merong bang nare-record doon sa mga biglang nawawalang? Hindi raw palalagpasin ng Malacanang ang pagpapakalat ng fake news. Kaya kung may basihan ang mga sinasabi ng dating Pangulo, hamon ng palasyo, maglabas ng pruweba si Duterte. Mula sa PTV Manila, Clazel Pardilla, Balitang Pambansa.